ngayong pong umaga, tayo po ay tuloy-tuloy na po sa salita ng Diyos. At gusto ko po kayong dalhin doon sa Awit, chapter 115, verse 57. Yan. So, Psalms 115, verse 57. Tama ba? 157. Sabi po doon, "You are my portion. Lord, I have promised to obey your words." Sabi po ganon. So, pag sinabi po natin that you are our portion, sabi po ganon, ang Diyos ang ating pinakamana, pinakabahagi. Amen? So, bigyan po natin, God is enough. So, yun po ang ating tema. Now, God is enough. Amen? Kaya sabi mo sa iyong muna katabi, God is enough. Ayan. So, praise the Lord. So, God is enough. So, titingnan po natin ngayon, susukatin natin kung gaano ba talaga kalalim yung sinasabi natin that God is enough for us. Amen? Masusukat natin yun sa ating mga sarili through the Word of God that we are going to receive this very morning. Mas makikita po natin kung gaano ba talaga kalalim ang sinasabi natin ng God is enough. Ang Diyos ay sapat na. Amen? So, wala na pong iba pang makakasapat sa ating buhay. Wala na po tayong maidadagdag pa sa ating buhay kapag po tayo ay may Kristo. Amen? If you have Christ, you have everything. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, if you have Christ, you have everything. That's why we say, God is enough. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, God is enough. Ang Diyos ay sapat na. Amen. Sa ating pong mga buhay. Ngayon, ang tanong sa atin is, what is your portion? Ano ba ang iyong, when you say portion, pagka-define po natin, according to the Bible, when you say portion, your inheritance, your allotted part of something. So when you say inheritance, ito ay talks about mana. Amen? So marami, alam po natin yan, kapag pinag-usapan ang mana, marami diyang relasyong nasisira. Amen? Because of inheritance. Amen? At kung titingnan natin, yan, binanggit ko ngayon na marami dyan, mga pamilya, magkakapatid, magkakamag-anak, nasisira ang kanilang mga pamilya. It is because of inheritance. So, it talks about the land, kung ano yung mga mana na ibinibigay sa atin or natatanggap natin sa ating mga magulang. So, when we say, sa literal po yan, a land or inheritance, it is a piece of property you have received as your inheritance. So, yung mana. Yun, when you say portion, ito yung mana. So, pag sinabing mana, ibinigay sa'yo. Tama po? So, pag sinabi natin mana, tinanggap mo mula sa iyong mga magulang, pinamana sa'yo. Yan. So, marahil masasabi, yung sapatos mo maganda. Opo, pinamana ito sa akin ng nanay ko. Yan. Ang bahay mo maganda. Opo, pinamana po ito sa akin ng nanay at tatay ko. So that is your portion or your inheritance. Yun po ang sabi nyo. So, this morning, ay patuloy po natin bulay-bulayin ang salita ng ating Panginoon na hango doon sa Psalms 119, verse 57. Sorry, nagkamali ako kanina. Psalms 119. Ito yung ating text verse. Psalms 119, verse 57. It says, Lord, you are my portion. Sabi po gano'n. I have promised to obey your words. So, kayo lang, Panginoon, ang taas. Hindi ba pagpapasa po natin? Lahat-lahat, sabay-sabay po. Kayo lang, Panginoon. Yan. So, yung word na sabi niya, kayo lang ang tangi, kayo lang, Panginoon, ang tangi kong kailangan. So, meaning to say, itong sabi ni Han David, ang sabi niya,
wala na siyang ibang kailangan pa. Amen? Wala na siyang ibang kailangan pa maliban sa ating Diyos na pinaka, amen, higit at sapat na kailangan maging din ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Ang Diyos ay sapat na. Amen? Ay, maalala ko isang awitin na pinawit natin nung nakaraang linggo sa opening pa yun. Ang tagumpay ay wala. Makanta naman ang tagumpay. Diba? Iyan. Ang Diyos ang ating kayamanan. Amen? Kaya nga, sabi po ganon, kung mayroon tayong Diyos, mayaman ka. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayaman ka. Kasi meron kang Diyos. Amen? Alam niyo po, ang kayamanan ay hindi lang yun na tumutukoy sa na marami kang lupain. Ang pagiging mayaman ay hindi lang yan tumutukoy sa napakarami mong pera. Hindi lang po yan tumutukoy sa napakarami mong mga ari-arian. Hindi po yun ang nababase doon, yung kayamanan. Yung kayamanan, ang tunay ka na kayamanan, ikaw ay nabubuhay ng mayroong kagalakan. Nabubuhay ka ng ikaw ay masaya at payapa ang buhay mo. Yun po ang tunay na kayamanan sa ating Panginoon. At yung mga pagpapala, yung marami kang pera, magandang trabaho mo, masaya ang pamilya mo, marami kang ari-arian, yan pong lahat ay bonus. Amen? Bonus po yan kasi alam natin that if we have Christ, we have everything. Kung mayroon po tayong Kristo, mayroon na po tayong lahat-lahat ng bagay na ating ninanais. Amen? Ngayon, bakit ang tanong, maraming mga Kristiyano, nasa Panginoon naman ako, bakit po ang tagal? Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Bakit puro tayong bakit? Bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Bakit malungkot ang buhay ko? Bakit laging kulang ang buhay ko? Bakit laging gipit ako? Di ba? Marami tayong mga bakit factor sa ating pong mga buhay. So, wag po natin kakalimutan ang sabi po ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kaya sabi pong unang-una po niya na sinasabi ng Panginoon, if we want God to give the desire of our hearts, kung gusto natin na ang Diyos ay ibigay niya yung gusto natin, yung ninanais natin, yung pangarap natin, yung plano natin, kung gusto natin ibigay ng Diyos, ang sabi po muna doon, delight yourself in the Lord. Ano po ibig sabihin ng delight? Sabi po gano'n, ilapit muna natin ang ating mga sarili sa Diyos. Amen? Kapag nilapit natin ang ating sarili sa Panginoon, pag sinabi mo natin ilapit natin, i-establish muna natin. Patatagin muna natin yung ating relasyon sa Diyos. Palalimin muna natin yung ating relasyon sa Diyos. Amen? Bago tayo magkaroon ng relasyon sa mga kung saan sa ang mga relasyon. Amen? Alam niyo kasi marami po kasing wrong relationship. Wrong relationship doon sa mga pinagkatiwala ng Diyos. Di ba? Masyado nating minamahal, masyado nating pinahahalagahan, masyado nating binibigyan ng importansya yung mga bagay na meron tayo. Masyado nating binibigyan ng importansya yung trabaho natin. Masyado nating pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan ang mga bagay-bagay na ginagawa natin sa araw-araw. You know, church, ang mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, nandiyan lang yan. At hindi po yan mauubos. Pero yung relasyon mo sa Panginoon na siyang inuuna mo, yun po ang pinakasusi sa lahat ng bagay na hinahanap mo. Amen? Kaya sabi niya, delight yourself. Ilapit mo
bagay sa pag-ibig mo sa Diyos. And then, ano ang sabi ng Panginoon? And then you will have everything. Amen? And He will give you the desire. When you say desire of yourself, it is, tama ba? When you say desire, He will give you the desire of your heart. Marami tayong gusto, di ba ba? Marami tayong gusto. Gusto mo mag-abroad, gusto mo makapag-aral, gusto mo maging matagumpay, gusto mo, iba lahat ng gusto. Kaya sabi niya, and He will give you the desire of your heart. Doon palang ibibigay sa atin ng Diyos yung gusto natin. Amen? Kaya alam niyo po, sa gusto natin, walang shortcut dyan. Kaya maraming mga Kristiyano, lulubog, lilitaw, parang palitaw. Hello? Lulubog, lilitaw, parang palitaw. Sumpungin. Bakit? Kasi ang totoo po noon. Ano po ang totoo noon? Yung sarili. Relationship to God. Ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Kaya, marami, hindi sila nasasapatan sa Panginoon, which is very wrong. Hindi pa sapat sa kanila ang Diyos. God is not enough for them. Mas gumagawa, mas inaariba nila yung kanilang mga sariling pamamaraan. Di ba ba? Kaya maraming tao wala sa church pag Sunday. Kasi ang gusto nila yung mangyari. Tsaka na yung church, may gagawin ako. Tsaka na muna yung church, kasi nasasaktan ako. Tsaka na muna ako mag-church, magsisimba. Kasi, ayaw ko muna makita si Gino to si brother, si ganyan. Ayaw ko muna mag-church. Kasi, magpapahinga ako. Which is very wrong. Hello? Napakamaling pananaw. Sabi po ganon, God is enough. Amen? Sapat na ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi po ng isang awitin, mamakamtan man ang tagumpay, hindi ka pa din, ano sabi doon? Sa awitin na yun. Yan. Bigo pa rin kung ako ay manlalamig at lalayo sa presensya mo. Bigo pa rin. Amen? Are you with me, church? Kaya po, sabi dito ng Psalms 119, Lord, you are my portion. It is not our money. Amen? Hindi yung pera yung ating inheritance. Hindi pera yung ating mana. Amen? Hindi yung ating trabaho, yung ating mana. Mag-overtime muna ako. Matutulog muna ako kasi wala akong nagtrabaho ako. So, your job is not your portion. Hindi yan ang inheritance mo kasi pwede ka anytime matanggal ka sa job mo. Na pinipili mo, na siyang lagi kang bumabangon, na pipilitan kang bumangon because of your job. Hindi ko sinasabing mali yun, ha? Dapat lang natin gawin yun. Pero ang tanong dyan is, what is your portion? Ano ba talaga yung kayamanan mo? Ano ba talaga yung bahagi mo? Amen? So, yun po ngayon, ang ating gusto pong magiging linaw sa ating pong mga buhay. Amen? It is not about your achievement, ano man yung narating mo. It is not about, your portion is not about your family. Di ba? Una-una muna ang Diyos. So, you know, church, you don't need to chase what God already prepared for you. Hindi mo na kinakailangan habol-habulin pa. Kung ano na ang mayroong inilaan ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay laging may inilaan sa bawat isa sa atin. Mayroong kanya-kanyang inilalaan ang Diyos bawat isa sa atin. Amen? Are you with me? Mayroon kang portion sa Diyos. Mayroon kang mana sa Panginoon. Amen? Mayroon tayong kanya-kanyang tinatanggap sa ating Panginoon. Based on how we prioritize God and
paano tayo, yung ating paglapit sa Panginoon. Hello? So, now, how we can say that God is enough? Paano natin masasabi na ang Diyos ay sapat na sa ating mga buhay? Susukatin natin ngayon. Are you ready, church? Amen. So number 1, titingnan natin ito muna. God is enough when you lost everything. So, kailan mo masasabi? Masasabi mo ba na God is enough? Kung wala na ang lahat ng bagay sa'yo, wala na yung mga anak mo, wala yung pamilya mo, wala yung asawa mo, wala ka ng business, may sakit ka pa, di ba? Magulo ang buhay mo, baka sabihin mo, naku, paano na lang ako? Di ba? Naku, ano ang gagawin ko? Nandito na kaagad yung takot. So when we say God is enough, when we lost everything. Kapag wala ka na, ano na ngayon ang makikita sa buhay natin? Wala ka ng trabaho, wala ka ng pamilya, nag-iisa ka na sa buhay mo. Paano ngayon yun? Paano natin haharapin? Kagaya po na sinabi ng Numbers 18:20, sabi ito na doon sa pakiano nga na. Sabi niya, the Lord said to Aaron, you will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. Sabi po gano'n, doon sa Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Aaron, kayong mga pari ay walang mamanahing lupa sa Israel dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. So, you don't need to worry. Sapagkat ang Diyos ni Aaron at ang Diyos natin ay pareho. Amen? Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? Kaya ang sabi pong gano'n ng Diyos doon kay Aaron, ano sabi niya? Wala kang mamanahin. Tama? Sabi niya, kayong mga pari ay walang mamanahing lupa sa Israel. Dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. So dito po ngayon, makikita po natin na kung kailan wala ka na, kung kailan nawala na ang lahat sa'yo, doon mo makikita ang Diyos sa buhay mo. Dahil po ang sabi niya, sabi niya, wala kayo, sabi niya po gano'n, no? Sabi niya, walang mamanahing lupa ang Israel. Sabi niya, dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Amen? So, ang tao po, ang mga Kristiyano po, ay takot po na mawalan sila ng kanilang maubusan. Diba? Kagaya ng halimbawa, yung electric bill tumaas. Ang mentalidad kaagad ng tao, kinakailangan ko mag-overtime, tsaka na muna mag-church. Bakit? Nakatutok sila doon sa kanilang pangangailangan. Hello? Nakalimutan natin na mayroong Diyos na kung sa lahat ng ating kawalan, mayroong Diyos na magbibigay ng ating pangangailangan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, sa oras ng iyong kawalan, may Diyos na magbibigay ng iyong pangangailangan. Diba? Palakpakan po natin ang dumating pa kayo doon sa buhay nyo na parang wala na talaga. Zero as in. Diba? Pero sabi niya, God is enough. Amen? God is enough. Sapat na ang Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? O
All you need to do is establish your relationship to God. Amen. Amen. Si Job din, sinabi niya rin yan. Nung siya ay nawala kay Job ang kanyang mga anak. Diba? Alam niyo yung story ni Job sa Bible? Diba? Una na namatay ang kanyang mga alagang mga hayop. Si Job ay isang kilalang mayaman, no? Noong kanilang kapanahunan, influensyadong tao, napakayamang tao, at marami siyang mga tauhan na nag-aalaga ng kanyang mga hayop. Amen? At dumating sa kanya ang pagsubok. Si Job, kung titingnan po natin ang buhay ni Job, siya ay, sabi nga gano'n, siya ay isang taong matuwid. Blameless siya. Amen? Siya ay righteous. Sabi niya, without blemish. Sabi po gano'n. Sa buhay ni Job, siya ay malinis na tao. Pero dumating sa kanya na namatay ang kanyang mga hayop, yung kanyang mga tauhan, no, yung kanyang bahay na tangay ng malakas na hangin, at hanggang sa siya ay nagkasakit. Pagkatapos siyang nagkasakit, inuod siya, at ang sabi ng kanyang asawa, mayroon siyang persecution sa kanyang asawa. Sabi niya, Job! Sabi niya, ano ba yung Diyos mo? Sabi niya, tingnan mo yung buhay mo, naubos na ang lahat ng kayamanan mo. Ngayon, andyan ka na, nagkasakit ka na. Diba? Wala na yung mga anak mo. Diba? Sabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo na yan. Sabi ni Job sa kanya, sabi niya, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa Panginoon. Meaning to say, nakikita po natin ang pagtitiwala ni Job sa Diyos na sa Panginoon. Kapag sa Panginoon tayo nagtitiwala, hindi ka mawawalan. Amen. God is enough. Amen. Kaya, nung makita po natin, sinabi niya yon. Nasabi niya, ang Diyos ang aking mana. Sabi ni Job. So sa ating pong buhay, ganun din. Wala po tayong ibang mana kung hindi ang ating Diyos. Dahil alam po natin, pagka the Lord is our portion, sabi po ganun, hindi yan mauubos. Amen? Hindi mauubos yun. Amen. So, kailangan po natin, kaya sabi ng Lamentations chapter 3 verse 24, ano sabi niya, kailangan po natin. Sige, sabi niya, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Amen. Kaya sabi niya, ang Diyos ang aking, ano po sabi niya, kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Amen. Nasasabi ba natin yun? Ang Panginoon ang lahat sa atin? O ginagawa lang natin option? Hello? Iba kasi yung ang Panginoon ang lahat sa atin at iba din yung option. Minsan ginagawa po natin ang Diyos ng option, which is nakakalungkot. Hello, church! So when we say, the Lord is my portion, ibig sabihin buong-buo. Nagtitiwala tayo sa Panginoon na Siya ang Diyos na kailangan natin at alam natin na Siya ang ating kasapatan. Amen? Kaya sabi niya, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Amen. So saan sa Panginoon tayo magtitiwala? Amen. Amen, church? John chapter 6 verse 68. Ang sabi niya, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. So sabi pong ganon, sa ibang salin naman yan, ayan, tama. Sabi niya, kanino pa po kami pupunta? Yung kinausap, no?
nakausap ni Jesus ang kanyang mga disciples kasi nag-aalisan eh. Kanyang mga disciples, tama ba? Pastor Nico, nag-aalisan na sinabi ito ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Nung tinanong niya ito, sabi niya, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hello, church? Kaya ito po yung kailangan po nating tandaan na kapag tayo ay umalis sa presensya ng Diyos, kapag tayo ay lumayo, lumabas tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, umalis tayo, tinalikuran natin yung ating pananampalataya, iniwan natin ating pananampalataya, kagaya tayo, sabi po gano'n, itanong natin to. Kagaya ng sabi ni Simon Pedro, sabi niya, kanino pa po kami pupunta? Hello? Kaya ang tanong, saan ka pupunta? Kung aalis ka at tatalikuran mo ang paglilingkod mo sa Diyos, kanino ka pupunta? To whom shall we go? You have the words of eternal life. Sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kung aalis ka, sa iba natin itatranspose natin yan. Yung sinabi ni Simon Pedro na yan. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kung sasabihin po sa atin naman yan, sa atin naman na tanong, ano ang gagawin natin kung aalis tayo sa presensya ng Diyos? Ay nasa Kanya na ang lahat ng bagay na hindi nauubos. Amen? So why, church? Why we need to try to get out in the presence of God, to get away to get away in the presence of God? What we are trying to prove? Ano yung gusto nating patunayan? Bakit natin iniiwan ang Diyos? Bakit natin iniiwan ang paglilingkod? Ay nasa Kanya ang buhay. Nasa Kanya ang pag-asa. Nasa Kanya ang katagumpayan. Then what you are trying to go out? Ano ang gusto natin sasabihin sa Panginoon? Bakit natin iniiwan ang bilis-bilis natin iiwan? Para tayong yung kumakanta ng isang linggong pag-ibig. Oh, si Claire ba? Parang ganun lang ang ginagawa natin sa Panginoon. Church, magiging reminder sa atin to. Kung mawala ka sa Panginoon, saan ka pupunta? And remember, hindi ka sa relihiyon naglilingkod. Amen? Hindi ka sa relihiyon naglilingkod. Walang relihiyon tayong pinaglilingkuran. Amen? Isa lang ang ating pinaglilingkuran, yung nagsabi na siya ang buhay. Amen? At walang iba ang ating Panginoong Jesus. That's why we say, God is enough. Sapat na ang Diyos sa atin. Pwede kang iwanan ng girlfriend mo. Pwede kang palitan ng crush mo. Kahit ngayon din, palitan ka niya ng 10. Kayang-kaya yan. Pwede kang iwanan ng asawa mo. Hello? Pwede mawala ka sa trabaho mo. Yes, pwede kang ma-lay off. Pwede kang matanggal. Diba? Sa trabaho. Kung hindi sapat sa iyo ang Diyos. Kaya nga ang sabi ni Simon Pedro, sabi niya, problema siya, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang. Ni word niya, kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hello, church? Marami dyan. Di ba? Marami tayo na
na magbibigay. Marahil, marami dyan na magbibigay sa iyo ng kaligayahan, pero hindi yan sapat. Dahil yung lahat ng yan ay pansamantala. Hello? Naalala ko tuloy yung anak ko. Sabi niya, ang buhay sa daigdig ay pansamantala lang. Tapos, ganito pa. Diba? Magiging ganyan lang ang buhay natin kapag po tayo ay urong sulong sa paglilingkod. Hindi natin alam kung ano ba dapat yung direksyon na ating dapat tunguhin at tayuan sa ating pagkakakilala sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya nagmumula ang buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo ay tatalikod sa ating pananampalataya, kung iiwanan natin ating paglilingkod dahil nagtampo ka lang, pag-isipan natin kung yan ba ay pag-iisip ng isang matalino. And the second question is, what are you trying to prove? Ano ang gusto mong patunayan sa Diyos? Ano ang gusto mong patunayan sa Diyos? Bakit ka lalayo? Hello, church? Bakit ka magre-relax? Alam niyo, nakakatakot yung salita magre-relax. Relax lang po muna. Magpapahinga-pahinga lang muna. Alam po natin, nung magkasala si Haring David, si Samson, nagpahinga lang yun sila. Si ano sabi niya, ito na lang muna yung kapalit ko doon sa laban. Sabi gano'n. Tapos nang magpahinga siya, mayroon siyang nakita, si Bathsheba. Di ba? Nakita niya si Bathsheba. Kaya nagkaroon ng kakaiba. Nung makita niya si Bathsheba, nagkaroon ng pagkakaiba sa kanyang kaisipan, sa kanyang damdamin. Di ba? Nakakaiba talaga pag nakita mo si Bathsheba. So ngayon sa ating pong buhay, di ba? Sa ating pagpapahinga, tiyak marami tayong mga sinusuungan na mga bagay na alam natin na higit pa ilalagay tayo sa pagkalugmok. Kaya sabi niya, ano bang gusto nating patunayan sa Diyos? God is enough for us. Dahil nasa Kanya ang na walang hanggan. You can rest in the presence of God. But you cannot rest in the world. Hindi ka makakapamahinga sa mundo. Lalo-lalo na sa mga kaibigan mo. Lalo na kapag wala yan kay Kristo. So ang tanong, saan ka pupunta? Kung hindi sapat ang Diyos sa iyo. Mayroon ka pa bang iba na masasabi mo na hindi na uubos? Wala na. Sa Panginoon lang. Yun po sabi niya, kayo lang. Sa Panginoon lang. Pangalawa, God is enough when your life is empty. Sige nga po, sabihin natin, God is enough when your life is empty. Psalm 73:26. Sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko, magpakailanman. Hallelujah. Ito dapat yung magiging laman natin sa mga lahat na napapagod, sa lahat na nababurn out, sa lahat na may mga kung ano-anong mga nararamdaman sa ating buhay. Ito ang verse natin. Sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Sino kalakasan natin? Ang Diyos. Kaya kapag nanghihina tayo, doon tayo palalakasin ng Diyos. Sabi niya, for I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, doon naman ako pinalalakas. Hindi yung pang kailan ka nanghihina, lalo ka pang manghihina. Because you get away in the presence of God. Lalo ka manghihina. Kaya sabi niya, when we say God is enough, we need to stay in the presence of God. Kasi sabi niya, manghina man yung ating, alam ninyo, katawan nating lupa na to, alam natin isumusuko. Amen? Sino po dito napapagod na sa paglilingkod, pakitaas po ang kamay. Ay, salamat sa Panginoon at walang napapagod. Amen? Kaya sabi niya, kung mayroon mang napapagod, kahit wala ka pang naumpisahan, napagod ka na, ito yung verse, lagi nating alalahanin. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan, kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Ang tao po nanghihina lang because of, minsan, may mga bagay-bagay na iniisip na hindi naman dapat isipin. Alam niyo po yung may mga tao na palaisip, pero walang naisip. Palaisip siya, pero wala siyang naisip. Kaya talagang manghihina. Hello? Yung isip niya, parang iniisip niya yung isip ng iba. Kaya sa sobra niyang pag-iisip, wala na siyang naisip. Pagod lang. So ano po ang magiging product? Yan. Yung lumayo sa Panginoon. Yung huminto sa pagtawag sa Panginoon. Ay sabi niya, ang aking kalakasan, kayo lang ang kailangan ko. Sabi niya, ulitin po natin kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. So ang Diyos lang ang kailangan natin. Meron pa po ba tayong magagawa? Wala po tayong magagawa. Kung hindi alin, magtiwala tayo sa Panginoon. Paniwalaan natin ang Diyos because He is a God is enough when our life is empty. May sakit ka, hindi ka nadalo ng anak mo, hindi ka nakalinga ng anak mo, di ba? Kailangan mo magtampo, kailangan mo umiyak? No. Ang sabi ng Panginoon, kung kailan ka mahina, doon ka niya palalakasin. Palakpakan natin ang Lord. Kaya hindi mo kailangan malungkot. Dapat magiging masaya ka kasi mayroon kang mana. May kayamanan ka at ang kayamanan mo ang Diyos na kahit kailan hindi nauubos. Amen. So, ito yung church. So, God is enough when life is empty. Kapag kahungkag ang buhay mo, walang kabuluhan, walang saysay, sa marami pong nagsusuicide. Diba? Kasi hindi po nila alam na mayroon palang Kristo na isang kayamanan na hindi nauubos. Amen. So, next. Only God fills the heart. Fills our heart. He is the one who do that part. So ano man yung iyong emptiness, ano man yung iyong kawalan, ang Diyos lamang ang may kakayanang magpuno. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos lang ang may kakayanan magpuno. Sabi mo ng isang quotation, sabi niya, God can fill up your emptiness in a way that nothing and no one else can. Amen? Ano pong ibig sabihin yan? God can fill up your emptiness in a way that nothing and no one can else. Ang Diyos lamang ang makakapagpuno ng lahat ng ating kakulangan na kung saan ay walang iba na ang makakagawa niyan. Only God. So God is enough when our life is empty. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ano pong sabi niya? My grace is sufficient for
for my power is made perfect in weakness. Amen. Pakibasa po natin yan sa Tagalog ng sabay-sabay. Wow, ganda no? Sabi niya, kung kailan ka mahina, doon ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya kapag mahina ka, sabi mo ganon, intayin mo dahil doon ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At sabi nga, God is enough if you are empty. Kung lobat ka na, huwag kang magpahinga. Dahil ang sabi ng Panginoon, sapat na yung lakas ko para sa iyong kahinaan. So baligtad, no? Maraming mga Kristiyano binabaligtad ang Bible. Kapag ka maghihina, magpahinga, hindi yun ang sabi ng Biblia. Kung mahina ka, palalakasin kita. Yun ang sabi ng Bible. Hindi niya sinabi mahina ka, manahimik ka sa bahay niyo. Mahina ka, umayaw ka na. Walang ganon. Ang sabi niya, kung mahina ka, doon mo dapat ipagmamalaki. Nasabi niya yung kahinaan mong yan. Sapagkat, ano po, ang mararanasan natin ay kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo sa buhay natin, kaya makikita po natin ano yung estado ng ating pagiging Kristiyano. Makikita po natin yung level ng ating pagkakakilala sa ating Panginoon. Hello, church. Dahil sa panahon ng ating mga pagsubok, sa panahon ng ating kawalan, sa panahon ng ating panghihina, sa panahon ng ating kalituhan, sa panahon ng ating mga iba't ibang uri at klaseng mga problema, dapat ito yun. Sabi niya, kung mayroon ka mang ipagmamalaki, ang ipagmalaki mo yung iyong kahinaan. Amen. Dahil sa panahon na iyan, ako ang Diyos, mararanasan mo ang aking kapangyarihan. Hello? Kaya, rest in the presence of God. Hello? Ang kapayapaan wala sa barkada, ang kapayapaan wala sa kaibigan, ang kapayapaan, iba, wala sa kung ano-ano man. Iba, gala dito, gala doon. Wala doon ang kapayapaan. Wala din doon yung kagalakan. Ang kapayapaan, ang tanging kapayapaan, ang tanging kalakasan ay sa ating Panginoon Jesus. Amen. And the last one, ay, bago yan. Psalm 63 verse 5. Ano po sabi niya? I will be fully satisfied as with the richest of foods, with singing lips my mouth will praise you. Sabi magandang pakibasa po ng Tagalog. Wow, praise God. Yung iba, sabi niya, masisiyahan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan. At magpupuri ako sa inyo ng awit ng kadalakan. So meaning to say, kapag po tayo, kung kailan tayo nanghihina, doon tayo lalong nabubusog. Kaya sabi niya po, nabusog sa malinamnam na handaan. Na-experience nyo, yung nagpunta kayo sa, sa mga kasal at birthday, o kayo nagpunta sa Anli? Diba? Nasisiyahan kayo doon kasi busog na busog kayo sa mga masasarap na pagkain. O higit din sa presensya ng Panginoon. Kaya kung nanghihina ka, kung pagod na pagod ka na, kung naguguluhan ka na, kung tampong-tampo ka na, kung hinanakit ka na, ang sabi pong ganon, kailangan po, sabi niya, sino lang ang makapag-fully satisfied niyan? Ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, pupunuin. Sabi niya, pupunuin. Sabi, ano po sabi niya?
nabusog, sabi niya ganon. Yung, alam niyo yung malinamnam na handaan, kapag yung sarili natin ay dinip natin doon, inilubog natin yung sarili natin sa presence ng Panginoon. Then sabi niya, doon mo, with singing lips, my mouth will praise you. Makita mo yung kapangyarihan ng Diyos na siya yung Diyos na nagre-raise up sa'yo, siya yung Diyos na tumataas sa'yo, siya yung Diyos na nagpapalakas sa'yo, siya yung Diyos na nagiging kaligayahan mo. Amen? So ito yung dapat kailangan natin, church. So when your life is empty, huwag mong hanapin sa katabi. Hello? When your life is empty, huwag mong hanapin sa iyong katabi. Amen? But, seek God. Delight yourself in the Lord. John chapter 4 verse 14. Sabi po ganon, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Kaya sabi po ganon, ang sino mang iinom ng tubig na siyang nagbibigay, ano po sabi niya? Pero sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. You see? Sabi po nga, dahil ang tubig na ibibigay ko ay maging tulad ng isang bukal sa loob niya na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, ibig ito say, kapag tayo ay ang presence ng Lord, kapag natanggap natin, dahil tayo ay nagbabad sa presensya ng Panginoon, sabi niya, kailanman hindi na tayo mauuhaw because of the Holy Spirit that dwells in our lives. Amen? Kaya sabi po ganon, indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Ito yung bukal, no? Sa loob natin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin, no, naging kaya kahit kulang ka sa buhay, kahit, di ba? Ito yung isang paboritong kanta, no? Na inaayos ng mga Kristyano, kahit wala kang pera at mayroong problema, di ba't laging masaya? Ganyan talaga ang buhay. Pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Di ba? Napakaligaya. Ay, ito yung buhay natin. Kahit wala ka. Pero hindi ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. You have everything because you have Jesus. You have Christ. Amen? Kaya siya yung sapat sa ating mga buhay. Ano lang po ang dapat natin gawin? Kailangan tayo'y magpakabusog sa presensya ng Diyos. Amen? And then the last one, last point. God is enough. We need to choose to obey Him. We choose to obey Him. So God is enough. We choose to obey Him. So sapat na ang Diyos sa ating buhay, kaya kailangan natin siya ay sundin. Dapat po natin sundin ang Diyos. So we need to choose God daily. Pipiliin natin sundin ang kanyang mga salita kaysa mga gusto natin. Amen? Kailangan po natin piliin o sundin ang kanyang salita kaysa mga gusto natin. Alam niyo, church, madali kasi mapapahama kapag ang gusto natin sinusunod. Kasi kapag sinusunod natin ang gusto ng Diyos, mayroon tayong right direction. Amen? Mayroon tayong right direction. Kung bakit lang talaga mayroong mga hindi sumusunod sa Diyos, ayaw sundin ang salita ng Diyos, ayaw pakinggan ang salita ng Diyos, dahil mayroon silang sariling direksyon.
Kaya po ano ang nangyayari? Napapahamak, nagkakamali. Amen? Kaya alin ang pipiliin mo? Yung salita ng Diyos o yung salita mo o yung gusto mo? Amen? So we need to choose God daily. We need to obey His Word. Ano po sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Sabi po ganun, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ibig sabihin po, ano po yan ang una-una? Ano po dapat ang ating isisik? Ano dapat ang ating unahin? Ano po ang mapabilang sa kaharian ng Diyos? Amen? So ito yun, yung una natin. Tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Na dapat una-muna nating hanapin yung tayo ay pagharian ng Diyos sa ating pong mga buhay. Pag sinabi po natin pagharian tayo ng Diyos, seek first the kingdom, His kingdom and His righteousness. His kingdom. Mag-desire muna na tayo ay pagharian ng Diyos. Na tayo ay manatili ang Diyos sa ating mga buhay. That's why we belong to His kingdom dahil Jesus Christ is in us. Amen? And, ano pa yung pangalawa dyan? His righteousness. So kapag nangahari ang Diyos sa ating pong buhay, ay kasunod na nito ang kanyang, ang kanyang katuwiran. Ang kanyang kalooban sa atin. Kaya lang ang tao, ang isang Kristiyano, ang isang tao na lang, ang isang tao hindi makasunod sa Diyos, hindi makasampalataya sa Diyos kasi ang totoo lang, hindi pa nag-ahari ang Diyos sa kanyang buhay. Are you with me, church? At doon, sabi po ganon, ang pangako niya, kapag inuna natin ang Diyos na siya ay hanapin at nanahan, we allow Him to stay in our hearts. And sabi po ganon, binigay natin, sumunod tayo. Sinunod natin ang kanyang mga salita. Pinakinggan natin ang kanyang mga salita. Sabi niya, and all these things shall be added unto you. Ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari sa inyo. Ang lahat ng bagay ay ibibigay ko sa inyo. Amen? Kaya ano po ang susi dyan? Yung una, makita po tayo na tayo ay kay Kristo at sinusunod natin ang kanyang salita. We obey the word. Hindi lang po natin basta pinakinggan. Hindi lang din po natin basta alam. Marami po kasi mga tao, alam po yan. Pero hindi ginagawa. That's why hindi din nila ma-receive yung kanilang mga pangangailangan. Hello? Hindi din nila natatanggap yung kanilang pangangailangan kagaya ng pangako ng Diyos. Kasi ang pangako, ano po muna? Magpagsumakitan muna na tayo ay makabilang sa Diyos at sundin ang kanyang salita upang sa gayon ang lahat ng nais mo ay ibigay. Lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? So, God is enough when we choose to obey. Amen? Luke chapter 9:23. At diyan po tayo magtatapos. Sabi po ganon, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. So bilang isang Kristiyano ay, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi kain tulog lang. Hello? Ano po ang buhay ng isang Kristiyano dapat? Ano po ang buhay ng isang Kristiyano? Kailangan po natin, dalhin at pasanin natin ang ating cross araw-araw. Amen? So, ang buhay ng Kristiyano ay hindi kaitulog lang at pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, hindi po natatapos doon. Ang sabi po ganon, take up your cross daily. Pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa Panginoon.
Ibig sabihin, we need to deny ourselves. Kailangan po natin limutin muna ng ating sarili. Paano po ba natin limutin ang ating mga sarili? Sa kabila na lahat ng pangangailangan mo, iset aside mo muna. Kasi yan ay trabaho ng Diyos. Are you with me? Lahat ng pangangailangan natin ay trabaho ng Diyos. Kaya iset aside mo muna. Ano yung trabaho natin muna? Ano po? Yung sundin natin ang gusto ng Diyos. At dapat natin limutin ang ating mga sarili. Paano po natin limutin natin mga sarili? Kahit napapagod ka, kahit may tampo ka, kahit may inis, may galit, or whatsoever naman na nilalagay ng kaaway sa puso mo, sabi mo ganun, limutin mo lahat ng yun. Bagos, dalhin mo, amen, dalhin mo, at sumunod ka sa Diyos. Amen? At ang sabi mo ganon, ang sino gusto sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. O yan. Limutin natin ating mga sarili. At sabi niya, at dapat ay handa siyang humarap kahit kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sino po dito handang kamatay dahil sa Diyos? Uwian na to. Ha? Sabi mo nga sa iyong katabi, ikaw handa ka bang mamatay alang-alang sa Diyos? Ready nga. Di ba? Sabi nga sabihin na nga, lahat po, tayo po ngayon ay mayroon po tayong evangelism. Ano sagot ng marami? Masama kasi pakiramdam ko eh. May lagnat ako eh. Magagalit ang nanay ko. Lahat ng klaseng uri ng galit. Ang magulang nandiyan na. Basta lang makapag-exit at hindi makasama. Kaya sabi niya, you need to deny yourself. Kailangan natin kalimutan ang ating mga sarili. Amen? Ipaglaban naman natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? So we need to obey God. Let us continue to choose God daily. Amen? So, God is enough and we need to choose Him, to obey Him daily. Sundin natin ang Diyos. Hindi yung sarili natin ang kailangan natin sundin. Are you with me? Hindi natin kailangan sundin ang ating sarili. Kaya sabi niya, limutin mo muna. Limutin mo muna ang iyong sarili. Pagkat, sabi niya, pasanin mo yung cross at sumunod ka